Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Bigyan mo natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo muna yung manalangin. Dahil lahat ng ating ginagawa ay dapat ipagkatiwala sa Panginoon, idulog sa Kanya. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, sa buong isang linggo, Panginoon, sa divine protection mo, Panginoon, sa bawat sa amin, sa unlimited guidance po, O Diyos. Lord, karapat dapat, Panginoon, na may kalaming pasasalamatan, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat minuto ng aming buhay, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon. Lord, narito, Panginoon, ang iyong abang lingkod, Panginoon. We need your wisdom, Panginoon. Lord, upang maipahayag ko po, Panginoon, ano man, Lord, ang nais mo iparating sa bawat sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, bigyan mo, Lord, ang bawat sa amin, Panginoon, ang pusong mapagtanggap. Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng malawak na kaunawaan, Panginoon. Lord, ilaan namin, Panginoon, aming mga pakikinig para sa inyo po, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, dahil nga po, Panginoon, na iyong salita ay buhay at makatotohanan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang aming pag-aaralan ngayong umaga, Panginoon. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay binabalik ko sa pinakamataas ng papurit pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen, hallelujah. Ako ay nagpapasalamat siyempre sa Panginoon na kung saan ay sama-sama naman po tayo para mag-aral po ng kanyang buhay na salita ng Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Ang topic po na ating dadalhin po sa inyo sa umaga nito, how to be a blessing. Paano po tayo maging pagpapala sa ating buhay Kristiyano? Ano ba ang dapat natin gawin? O sa paanong kaparaanan ang dapat natin gawin para tayo ay maging pagpapala sa ating buhay na naglilingkod sa ating Panginoon. There are 4 points on how to be a blessing. First point po, how to be a blessing to God. Paano tayo magiging pagpapala sa ating Panginoon? Hallelujah. Atin pong basahin sa Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. May pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maliwanag po ang salita ng Diyos at pinagbibigyan diin. Yan po nabigyan daw po natin ng halaga. Pahalagahan daw po natin ang kaharian ng ating Diyos. Ito po ay sa pamamagitan ng ating pamumuhay na naaayon sa kanyang kalooban. Alam ko ang bawat sa atin po ay sa ating dito sa lupa, nakikita ko po naman ay maayos. Especially sa ating hanap buhay. Sa inyong mga hanap buhay, maging maayos din po ang inyong pamumuhay. Sa atin namang espiritual, dito pinag-iiginan ng Panginoon na tayo ay mamuhay na naaayon sa kanyang kalooban. Sabi nga dito, mamuhay tayo ng may takot sa Diyos. Una, mamuhay tayo ng may takot sa Diyos at may katotohanan. Yun po ang dapat nating i-desire sa ating puso na mamuhay tayo na may takot sa Panginoon. Yan po ay napakahalaga po sa ating buhay na mayroon tayong takot sa ating Panginoon. Pangalawa po, mamuhay tayo ng may kalinisan. Pangatlo, mamuhay tayo ng may katuwiran. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Upang maging pagpapala tayo sa Kanya at ibibigay niya sa atin ang lahat ng mga bagay na ito. Kapag sinunod po natin ang mga bagay na ito, salita ng Panginoon, sabi nga ito ay binibigyan nating halaga, ang kaharian ng ating Panginoon. Subalit meron tayong dapat gawin upang tayo ay maging pagpapala sa ating Panginoon. Dapat meron po tayong hakbang. Meron tayong ginagawa na para tayo ay maging pagpapala sa ating Panginoon. Una po, just to pray. Continue. Manatili po tayong manalangin sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para ibigay sa atin. Diba? Sabi sa ating unang binasa kanina, bigyan natin ang kaharian ng Diyos. So, patuloy po tayong mananalangin. Ito po yung ating ginagawa gabi-gabi. Ayan.
Kumbaga, ang ginagawa po natin ito ay marami na po tayong naging successful sa ating ginagawa sa everyday prayer. Kumbaga, ito po ay nakarating na kung saan-saan. Marami po nagpapray po sa amin, nagre-request po. So ito po ay naging malaking impact. Ito po ay naging modelo tayo sa pananalangin. Kaya kahit dito lang po sa church natin, marami na po tayong pinatunayan na naging successful po ang panalangin. Dahil ito po ang magiging susi sa atin para tayo ay maging matibay, matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa po, read the Bible every day. Always, palagi, tayong magbasa ng kanyang salita. Yan po lagi ini-encourage ni Pastor sa atin. Kahit sa music team, napakahalaga po na ang mga lingkod ng Panginoon ay dapat magbasa ng salita ng Panginoon. Dahil dito natin malalaman kung ano ang katotohanan. Ayan. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng wisdom sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. Ang sabi nga sa Joshua 1:8, dili-dilihin natin araw at gabi. So, yun po ay isang lingkod ng Panginoon. Meron tayong dapat gawin para tayo ay maging pagpapala sa ating Panginoon. Para bigyan natin yung halaga ng kaharian ng Diyos. Ito ang kanyang mga mandatory na dapat natin gawin. Pagsumikapan po natin na magbasa ng salita ng Panginoon. Dahil po, sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, doon po tayo titibay. Halago po tayo doon. Kapag hindi po tayo magbasa, paano ka po mag-share kung ikaw mismo ay hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon? Anong maituturo natin? Anong maisishare natin sa salita ng Panginoon kung tayo mismo ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos? Dahil kapag pulong-pulo ka at babad ka sa salita ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Tandaan po natin, ang salita po ng Panginoon napaka-powerful po ito. Ito po ang nagbabago sa ating buhay. Hindi po natin kayang baguhin ating sarili. Kung hindi sa tulong ng Panginoon, babaguhin tayo dahil sa kanyang mga salita. Dahil sa pagbabasa lang po natin, magkakaroon po tayo ng conviction. At doon po tayo mapapalaya sa lahat ng ating mga ginagawa. So mapalad po tayo na may pagkakataon pa po tayo magbasa ng salita ng Diyos. Kaya po dapat po natin ugaliin ito lagi na magbasa ng salita ng Panginoon. Pangatlo po, i-share the Word of God. Yun ang po sinasabi ko na kapag hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, wala kang ma-share. Wala sa puso natin na nakaimbak. Sa puso at isip kaluluwa natin, walang nakaimbak ang salita ng Panginoon. Pero kapag babad tayo sa salita ng Panginoon, ang salita po ng Panginoon, makapangyarihan po yan. Makapangyarihan po yan. Kaya pwede po magbago ng buhay ng isang tao. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo at makapangyarihan sa lahat. Gawin po natin ito, mga bagay na ito, para po tayo ay maging pagpapala sa ating Panginoon. How to be a blessing to God. Gawin po natin ito, mga bagay na ito, na ating pinag-aaral ngayong umaga, para tayo po ay maging pagpapala sa ating Panginoon. Yan po ang dapat natin gawin bilang isang lingkod ng Diyos, bilang pinili ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon, mayroon po tayong dapat gawin. For example po, hindi po tayo lalago sa bawat sa atin kung hindi po talaga tayo magbasa ng Biblia. For example po, sa isang mag-aaral, di ba, marami pong proseso. Daycare, preschool, grade 1, high school, college, may board exam pa. Hindi naman po agad, halimbawa, ang iyong course ay teacher. Hindi naman po agad magiging teacher ka. May mga proseso po na dapat gawin para maging matagumpay ka bilang isang tagapagturo. Yun po ang sa buhay natin dito sa lupa, sa pakikipagbahan natin sa mundo. Pero tayo po mga Kristiyano, meron din po tayong proseso. Meron po din po tayong proseso na dapat gawin na para tayo ay lumago ng lumago. Ito po, para tayo ay lumago sa pananampalataya natin sa Panginoon, ito ay dapat natin gawin na manalangin, magbasa ng Biblia, at i-share ang salita ng Panginoon. Bago po natin magagawa ang mga bagay na ito,
kung tayo ay babad sa salita ng Panginoon. Kapag tayo ay babad sa salita ng Panginoon, ang kapangyarihan po ng Panginoon ay binibigay sa iyo. Mananatili sa atin kapag tayo ay babad sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Totoo po yan. Hindi po biro, hindi po yan sinungaling ng Panginoon. Kaya yan on the spot, ibigay sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos kapag alam niya na sinusunod mo ang kanyang kautusan. Kapag sinusunod po natin kung ano ang dapat gawin ng bilang isang taglilingkod sa Panginoon. Ang Kristiyano po hindi lang po upo lang po tayo ng upo. Pagdating po ng linggo, may ginagawa po tayo para tayo ay lumago sa Panginoon. Paano po tayo magiging blessing sa Panginoon kung sa Sunday school pa lang ay wala ka na? Hindi ka po nagiging on time. Diba? Diyan po nakikita ng Panginoon sa bawat puso natin kung pinapalagan po natin ang kaharian ng Diyos. Dahil po sa pag-aaral po natin ang salita ng Panginoon, ito po yung kaharian ng Panginoon. Paano po tayo magiging blessing kung tayo mismo hindi on time sa Sunday school? Sabi ko nga sa praise team, sabi ko sa isang linggo po, 2 hours lang. Binibigay natin sa Panginoon, hindi pa po yan maghapon. Pero sabi ng Panginoon, isang araw ilaan natin sa Panginoon, di ba? Ang 6 na araw para sa atin, isang araw lang na, hindi ka pa maka-attend ng Sunday school. Paano ka maging pagpapala sa Panginoon? Kung yun pala sa simula, wala ka pa. O, di ba? So, paano makikita po sa atin? Dapat po, priority po natin ang Panginoon sa kaharian ng Diyos. Na kumbaga, bawat isa sa atin excited. Alas 7 pa lang, naliligo na. Kung ano ang dapat ganyan para pupunta sa church. Kasi isang linggo lang yun. Isang araw lang po ang inilalaan natin sa Panginoon. Iba po ang Miyerkules, dahil iba ang Miyerkules ay gabi. May time din po tayo noon, gabi po yun. Pero ang araw po ng linggo, dapat makita sa atin na tayo maging pagpapala sa Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Ayan. Tayo po, mga lingkod ng Panginoon, napakahalaga po na dapat natin sundin at maging pagpapala po tayo sa kaharian ng Panginoon. Maging modelo po tayo sa oras lang po. Dapat maging modelo po tayo. Tandaan po natin, irespeto natin ang bawat isa na maaga po nandito na nakikita nila na excited sila sa Panginoon. Napakahalaga po ang oras. Sabi nga, time is gold. Napakahalaga po ang oras. Isang minuto lang nga, di ba? Tayo nga, for example, meron tayong transaction. Ano na pagpera? Di ba? Sabi nga, 7:30 nandoon ka na o 7:45 nandoon ka na nga, naghihintay. O hindi ako masukol sa Panginoon. Amen. Dapat andito na po tayo nagbababad sa salita ng Panginoon. Dito na po tayo nagpipray. Para ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng Panginoon, bago pa lang mag-start, bababa na po yun. Nandito na po sa atin. Kaya po, sabi ko, Lord, salamat sa mga salita. Dapat ito ng linggo ito. Si Sir Paul po. Kaya po, sabi ko, Panginoon, bigyan mo po ako ng dapat kong i-share. Ito pa rin ang binabalik ng Panginoon. Dito tayo mismo minumod ng Panginoon. Tayo mismo na dito sa loob. Dapat makita sa atin yung tunay na pagpapala sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat, tinuturuan mo po kami na kami pa lang dito dapat magampanan po natin kung paano kami maging pagpapala sa inyo. Dahil kami po ang gagamitin sa labas. For example, meron po tayong bisita, meron tayong mga kaibigan. So makita agad nila dito, sisters, kapatid. Talagang maaga pa sa church na. Binibigyan nila ng halaga, binibigyan nila ng oras, nilalaan ng oras para sa Panginoon. Pero Lord, salamat sa mga pinag-aralan namin ngayong umaga na ito na nagbibigay sa amin ng hamon, encourage sa bawat sa atin para tayo ay mamula sa katotohanan. Diba? Ang sabi ko, mamuhay tayo ng may takot sa Diyos at makatotohanan. Pangalawa po, second point, how to be a blessing in ourselves. Paano po tayo maging pagpapala sa ating sarili? Ayan, basahin po natin sa 1 Peter 2 verse
verse 12. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil. Tayo po yun, mga hintil. Upang kahit na ang paratang nila, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil, upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Kung mapapansin po natin sa unang paksa kanina, mamuhay ng naaayon sa kalooban. Ito na naman po ay mamuhay tayo ng maayos. So, di ba magkakunik? Magkakunik po yung sa una at ngayon pangalawa. So, talagang pinagdidiinan ng Panginoon na mamuhay tayo ng maayos. Hindi yung sa church ka lang, okay. Pag nasa labas ka, hindi na. O, di ba? Sabi nga, ang Christian, hindi lang pang loob ng church, panglabas. Nakikita yan. So, dapat ipanatili po natin na ang pamumuhay natin ay maging maayos para kung ano ang sabihin nila sa atin, wala silang napapanatang sa atin. Kasi nakikita nila na nagbago ka na. Amen. Hindi ka na dati. Kung dati ay nagsasalita ka pa ng mga bad words, hindi na. Kasi alam nyo, kapag tayo ay nagliliwanag at naglilingning ang ating buhay sa labas, testimony lang po ng buhay natin, masisave na po ng ating mga kapaligiran. Tandaan po natin ang mga tao hindi na nakilala sa Panginoon. Nakatingin po yan sa atin, sa ating pananalita, sa ating gawa, sa ating anak buhay. Lahat po gusto nila iparatang sa atin. Alam mo kung bakit? Kasi naiiba tayo. Dapat ipakita po natin na maayos ang ating pamumuhay. Kung kanina lang, number 1 po, mamumuhay tayo ng naaayon sa kanyang kalooban para tayo maging pagpapala sa Panginoon. Ngayon po ang ating sarili. Dapat po makita sa atin ang sarili natin maging pagpapala sa iba. Ayan. Number 1 po yun. Na tayo mga lingkod ng Panginoon, maging pagpapala po tayo sa iba. Ayan po. At naging tayo po ay maging modelo. Maging example po tayo na may totoong pagbabago sa sarili, may bunga, may nakikita, may resulta sa ating mabubuting gawa. Amen. Yan, tandaan po natin sa ating pong pagsasalita, pag-uugali ay dapat makita. Dapat maingat po tayo sa ating pagsasalita. Pakatandaan po natin, be careful po tayo sa pananalita po natin. Dahil nakikita po sa atin, sa pagsasalita lang po natin kung ang Diyos ay nandyan sa puso mo. Kung ang Diyos ay pinamumuhay natin, makikita po yan sa ating pananalita at sa pag-uugali. Amen. Tandaan po natin, maging modelo, example po tayo, para ang sarili natin ay maging pagpapala. Ayan, basahin po natin sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Dapat ito ang gawin po natin. Dapat isabuhay po natin sa ating pagsasalita, sa pag-uugali. Napaka-importante po sa atin sa pag-uugali po. And dapat po talagang totoong pagbabago. Totoong nabago ka na ng Panginoon. Tandaan po natin, kapag nabago po ang ating pag-uugali, marami pong makakilala sa Panginoon. Gusto nila na sila ganun din. Gusto ko, ganun din ako. Diba? Sa mga kaibigan, kapag nag-share ka, pala mo, mayroon kang best friend, mayroon kang kaibigan, malapit sa puso mo. Kapag in-testimony ang buhay mo, ma-amaze po yan sila. Desire din nila na sila ay maging ganun. Kaya po, pahalagahan po natin ang lahat ng salita ng Panginoon. Ipamuhay po natin ito, ang salita ng Diyos, na maging pagpapala po tayo sa ating buhay para hindi po tayo paratangan. Para hindi sabihin, yan ba ang Kristiyano? Yan ba ang naglilingkod sa Panginoon?
Diba? Kasi ang mundo, alam niyo ang mundo, magkamali ka lang ng isa, damay lahat po yan. Lalo na po dito, lalo na po isang lingkod tayo ng Panginoon, ginagamit tayo sa church. Kaya po, pakaingatan po natin yun. Pakaingatan po natin na naghahari ang Diyos sa atin. Mamuhay po tayo ng may kaayusan. Mamuhay po tayo. Ipamuhay po natin yun ng may kaayusan. Kung dapat po makita po sa atin na ang sarili po natin ay maging pagpapala sa iba, sa kapwa. Ayan po, gawin po natin ito. Alam ko, bawat sa atin. Hindi pa naman tayo perfecto. Pero mapalad tayo. Tayo ay patuloy na nagpapabago sa Panginoon. May awit na iba, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Diba? Merong awit na ganun. Dapat baguhin tayong araw-araw. Hindi lang araw-araw. Minuto. Segundo. Ayan. Panghawakan po natin yun. Ipanatili po natin sa ating puso yung mga salita ng Panginoon. Isang buhay po natin dito mga kapatid. Meron pa po tayong panahon, oras na ilaan natin sa Panginoon na tayo ay maging pagpapala sa ating kapwa. Tandaan po natin, kapag nakita po sa atin ang tunay na pagbabago, tandaan po natin itong number na ito, dubli-dubli ito ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Dubli-dubli ito ng Panginoon. Kasi sa atin mismo, dadaloy ang presensya ng Panginoon. Sa atin mismo makikita ang tunay na lingkod ng Diyos. Kapag tayo seryoso sa paglilingkod sa Panginoon, ang Diyos po ay nahahabag sa atin. Natutuwa sa atin dahil nakikita ng Panginoon na ang anak niya ay seryoso na naglilingkod sa ating Diyos. Hallelujah. Tayo na po tayo. Sabi ko, Lord, tama talaga ang aking speak kagabi. Hanggang 2 pa lang tayo. So, susunod po, may 2 po tayong pag-aaralan. Kasi gusto ng Panginoon, himay-himayin ang bawat salita na dapat makita sa atin. Number 1 po, ang ating pinag-aralan kanina sa mga nahuli, how to be a blessing to God. Paano po tayo maging pagpapala sa ating buhay na salita ng Diyos, sa ating Panginoon. Pangalawa po, how to be a blessing in ourselves. Paano po tayo magiging pagpapala sa ating sarili bilang tinawag ng Diyos, bilang pinili ng Diyos, hinira ng Diyos. Mamuhay po tayo ng may kaayusan. Maayos po na pamumuhay upang kahit anuman ang iparatang nila sa atin, wala silang maiparatang. Kasi namumuhay po tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Namumuhay po tayo, nagpapasakop tayo sa ating Panginoon. Nilalakaran po natin ang makatotohanan. Nilalakaran po natin ang tunay na anak ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Kaya natutuwa na be-bless sa inyong lahat. Baga talagang nandyan kayo na nagsusumikap para maintindihan kung ano ang dapat iparating sa atin ng Panginoon. Kung ano ang dapat natin gawin bilang isang lingkod niya, bilang isang mga anak niya. Kaya ang hamon ko sa inyo ngayong umaga, patuloy po tayo na maging pagpapala sa Panginoon. Pangalawa po, maging pagpapala po ang ating sarili sa iba. Salamat po sa Panginoon ngayong umaga na ito ang bawat sa atin. Alam ko na meron po kayong napulot, meron po kayong nakuha na ang sarili natin mismo ang sarili natin ay makita sa pamamagitan ng pagsasalita, sa pag-uugali.
makita po natin na nagliliwanag, nagniningning, katulad ng isang ilaw, di ba, nagniningning ang buhay po natin. Sabi nga, kapag ikaw ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, nagbublowing po tayo. Kumbaga kasi, nagre-reflect po sa ating sarili ang salita ng Panginoon. Kaya panghawakan po natin ang ating mga pinag-aralan ngayong umaga, na ito'y tumimo sa ating isipan, ipamuhay, i-apply. I-apply po natin ito, mga kapatid. Kapag hindi din po natin i-apply, wala din po useless din yun, di ba? Kaya i-apply po natin yun. I-practice natin. Gawin natin. Subukan natin. Na sa sarili natin ay makita ang totoo na naglilingkod sa Panginoon. Mga kabataan, lagi kayo mini-encourage. Hindi lang kabataan tayo, lahat dito. O diba? Dapat makita sa inyo, sa mga kaibigan ninyo, ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Mag-iba kayo. Dahil tinanggap nyo ang Panginoon bilang sarili natin tagapagligtas. At ang mamuhay dapat tayo ng naayon sa ating kalooban. Mamuhay po tayo ng may kaayusan, katuwiran, kabanalan. Kaya salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Meron pa itong arugto, may dala po sa linggo. Yung how to a blessing your family, how to a blessing to others. So salamat sa Panginoon na talagang kulang ang oras natin. Kaya po, hinahamon ko po kayo, ini-encourage ko po kayo, be on time po kayo sa Sunday School. Sayang po ang pinagsimula na hindi nyo po napapakinggan. Sayang po. Kaya po, salamat sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat at tayo'y manalangin bilang paggalang sa ating buhay na salita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa katatapos lang namin pinag-aralan ngayong umaga. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong buhay na salita at makatotohanan, Panginoon. Lord, ang dalayan ko po, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, pinili mo, hinirap mo, tinawag mo, Panginoon. Lord, ang dalayan ko po, Panginoon, pamuhay namin ito, Panginoon. Lord, isang buhay namin ay yung mga salita, Panginoon. Gawin namin, Panginoon, sundin namin, Panginoon, ang iyong kautusan, Panginoon. Upang kami, O Diyos, ay maging pagpapala sa iyo, Panginoon. Upang kami pa na maging pagpapala sa iba, Panginoon. Upang aming sarili, Panginoon, ay makita ang tunay, Panginoon, ang pagbabago. Tunay na naglilingkod sa inyo po, Panginoon. Makita sa aming sarili, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ay buhay na ang pinaglilingkuran. Buhay ang iyong mga salita, Panginoon. Mayroong resulta, may ebidensya ang aming paglilingkod sa inyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, sa aming pananalita. Maging halimbawa kami, Panginoon. Sa bawat binibitawan ng aming buka ng mga bibig, Panginoon. Sa bawat salita, Panginoon, na lumalabas sa amin. Maging pagpapala kami, Panginoon. Maging kalugod-lugod kami sa iyo, O Diyos. Especially, Panginoon, ang aming pag-uugali, Panginoon. Kung ano, Lord, ang nakikita mo pa sa amin, Panginoon, tanggalin mo ito, O Diyos. Alisin mo, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay mamumuhay ng may kabanalan. Upang kami, Panginoon, mamumuhay ng may kaayusan. Upang kami, Panginoon, mamumuhay na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang dalay ko po, Panginoon, ang mga salita mo ay mag-manifest sa bawat buhay namin. Mag-manifest po, Panginoon. Magkaroon ng himala sa buhay namin, Panginoon. Panghawakan namin ito, Panginoon. Panghawakan namin, O Diyos, ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat, Lord, sa napakagandang salita mo ng pinag-aralan ngayong umaga. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, tumimo sa aming mga pusong isipan upang may gamit namin sa ating araw-araw na pakikipagbaka sa mundo na aming ginagalawan, Panginoon, na makita sa amin na kami, O Diyos, ay tunay na maging pagpapala sa iyo at tunay na maging pagpapala ang aming sarili sa iba. Amen. Salamat po, Panginoon.
Lord. We honor you, God. We honor you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong buhay at makatotohanan at makapangyarihan na siya, Panginoon, ang magpapabago sa aming buhay, sa pananalita at sa pag-uugali, Panginoon. Salamat, Lord. Ang lahat nito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus.